bangis. Ma, late na naman po ako bukas. Endorsements pa po kasi ako sa surgery. At ayokong mapahiya sa attending ko kaya huwag niyo na po akong hintayin bukas ha. Kayo na po muna yung kumain sa hapunan. Ay naku anak, lagi ka na lang ganyan. Ang sinasabi mo, trabaho, trabaho, trabaho. Hindi ka na halos umuwi dito sa Indang. At ni minsan, hindi ka na nagtanong kung kumusta ang sarili mo. Ma, okay lang po ako. Sanay na po ako dyan. At saka, mas gusto ko pa po to kaysa mag-party-party. Gustong gusto nyo para sa akin. Clar, anak, hindi namin sinasabing mali ang pinili mo. Pero huwag mong kalimutang may pamilya ka at may responsibilidad ka rin sa sarili mo. Hindi lang puro pasyente ha. Lumaki si Dr. Clarissa Clar Ramos sa isang tahimik ngunit kilalang pamilya sa Indang, Cavite. Ang ama niyang si Ramon ay isang respetadong surgeon sa probinsya habang ang kanyang ina na si Elena ay kilala sa simbahan bilang masigasig na volunteer na laging nauuna sa mga dasal at gawain. Bata pa lang si Clar ay malinaw na sa kanyang lahat. Siya ang pag-asa ng pamilya, ang panganay na kailangang magtagumpay, hindi lang para sa sarili, kundi para sa kanilang apelyido. Tay, hindi ko naman po nakakalimutan yun. Pero ito talagang gusto ko maging mahusay eh. Yung doktor na may napatunayan. Kaya gusto ko pong ipakita sa inyo na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Alam ko naman yan anak at pinagmamalaki kita. Pero darating ang panahon na kakailanganin mo ring may kasama sa buhay, hindi ba? Hindi yung puro tagumpay ka lang dyan. Tinupad ni Clar ang unang inaasahan sa kanya. Nagtapos siya ng medisina na may karangalan. Palaging nasa unahan ng klase at sa murang edad ay naging isa sa pinakabatang attending physician sa isang malaking ospital sa Maynila. Araw-araw ay puno ng rounds, charting, emergency calls at mga gabing halos walang tulog. Kapag tinutukso siya sa ibang kaibigan tungkol sa love life, palagi siyang may handang sagot. Love life? Pasensya na pero mas loyal sa akin yung microscope at lab results kesa sa mga lalaking yan. Isang gabi, maulan. Matapos ang mahaba at nakakapagod na duty, nagmamadaling lumabas si Clar sa ospital. Naghintay siya ng matagal sa parking, ngunit hindi dumating ang kanyang driver. Basa na ang kalsada at nagsisimula ng bumuhos ang ulan. Ay, grabe naman to. Hindi ko na kaya maghintay dito. May pasyente pa akong babalikan bukas ng umaga. Sa halip na mag-taxi, napilitan siyang sumakay sa isang makulay na jeepney na may rutang pa Cavite. Pag-akyat niya ay sinalubong siya ng masikip na upuan, malakas na radyo na may lumang love song, at matapang na amoy ng air freshener na halong usok at ulan. Malayo ito sa malamig at tahimik na mundo ng ospital na kinasanayan niya. Miss, doon po kayo sa may unahan. May bakante pa po. Huwag po kayo mag-alala. Kasya pa po kayo diyan. Salamat po kuya. Sa likod ng manibela ay isang lalaking may mababait na mata at kamay na halatang sanay na matagal na sa pagmamaneho. May ngiti siyang hindi pilit at parang sanay mag-alaga ng pasahero. Ngunit hindi yun napansin ni Clar. Agad siyang umupo at nilabas ang tablet. Muling sinuri ang mga chart at resulta ng laboratorio na tila hindi matapos-tapos. Indang po ba kayo, miss? Opo kuya, doon lang po sa may bayan. Tahimik siyang muling nagbasa. Hindi man lang tinitingnan ng driver. Para sa kanya, isa lang itong ordinaryong biyahe pa uwi. Isang simpleng sagabal sa maayos niyang schedule. Hindi niya alam nang sandaling yun, ang simpleng pagsakay sa jeepney sa gitna ng ulan ay simula ng isang kwentong babago sa kanyang buhay sa paraang hindi niya kailanman inakala. Habang umaandar ang jeepney sa basang kalsada, hindi namamalaya ni Clar na may mga matang palihim na tumitingin sa kanya sa salamin. May paghanga, may pagtataka at may isang binhing unti-unting umuusbong. Isang binhing magdadala sa kanya sa landas na hindi kayang ipaliwanag ng agam at hindi niya kayang pigilan ng katalinuhan lamang. Inay, uuwi na po muna ako ha. Mamaya may pasada pa ako.
Gabi yon, kaya kailangan ko mag-ipon para sa tuition ni Lisa at pambili ng gamot ninyo, ha? Anak, huwag mo masyadong paguri ng sarili mo. Tandaan mong hindi lamang pera ang mahalaga. May buhay ka rin inaalagaan, hindi ba? Opo, Nay. Wala naman po akong ibang alam kundi magmaneho at magtiyaga, hindi ba? Ibang mundo ang ginagalawan ni Nardo Alvarez. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, nakahawak na siya sa manibela ng kanyang jeepney sa rutang Cavite-Manila. Ang kita niya ay diretso sa paggastos ng pamilya. Para sa biyudang ina, para sa mga kapatid na nag-aaral, at para sa simpleng pamumuhay na paulit-ulit ngunit tapat. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo, ngunit matalas ang isip at sanay magmasid sa mga tao. Alam niya kung sino ang pagod, sino ang masaya, sino ang may tinatagong lungkot sa bawat pasaherong sumasakay. Ay, ayan na naman ang ulan. Ay, nako, parang ayaw talaga nitong tumigil, ah. Ngunit may isang mukha na hindi niya makalimutan. Ang gabing yon na sumakay si Clar sa kanyang jeepney ay tila umukit sa isip niya. Ang postura nito, ang paraan ng paghawak sa tablet, ang katahimikang may halong kumpiyansa. Alam ni Nardo sa unang tingin na hindi sila magkauri ng buhay. Isang doktora ang babae, malinaw sa pananamit at kilos, samantalang siya ay isang driver na sanay sa alikabok at usok ng kalsada. Diyos ko, hindi talaga kita makakalimutan. Kahit sa saglit lang kitang nakita parang may kakaibang liwanag kang dala. Sambit sa sarili ni Nardo, tinutukoy ang kagandahan ni Clar. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit niyang hinahanap ang babaeng yon sa bawat biyahe. Umaasa siyang muling sasakay ito kahit alam naman niyang malit ang tsansa. Ang paghanga ay unti-unting naging pananabik at ang pananabik ay naging pagkapit sa isang pangarap na alam niyang halos imposible. Isang linggo matapos ang mahabang pasada, napadpad si Nardo sa Quiapo. Huminto siya sa gilid ng simbahan upang magpahinga at maghintay ng pasahero. Sa paligid, may mga nagtitinda ng kandila, rosaryo at maliliit na bote na may sulat na pampabalik ng mahal at pampalakas ng karisma. Hoy kuya, baka gusto mong subukan ito, ano? Marami nang bumalik at minahal. Basta't susundin mo ang nakalagay dito sa gayumang ito. Tahimik na nakinig si Nardo. Sa isip niya, hindi ito tungkol sa panlilin lang kundi tungkol sa pag-asa. Parang dasal na may kasamang pangakong baka sakaling marinig. Sa huli, nanaigang pagnanasa niyang muling makita si Clar. Ate, sige po. Bibili na ako basta hindi ito makakasama, ha? Hay, nasa puso mo na yan, kuya. Basta tandaan mo, kailangan mong ihalo sa inumin. Banggitin mo ang mga salitang ibibigay ko at kailangan mo ng hibla ng buhok niya para tumibay ang bisa, ano? Bit-bit ang maliit na bote. Umalis si Nardo na may halong kaba at pananabik. Sinunod niya ang bawat tagubili na parang ritual na may sagradong bigat. Para sa kanya, ang gayuma ay hindi sumpa, kundi isang maling anyo ng debosyon. Isang desperadong hakbang ng lalaking handang kumapit sa kahit anong sinag ng pag-asa. Kung ito man ang tanging paraan para mapansin mo, sana patawarin mo ko. Wala akong intensyon saktan ka. Gusto ko lang naman kitang makilala. Yung maramdaman mo na may nagmamahal sa'yo sa malayo. Hindi niya alam na ang desisyong iyon ang magbubukas ng pinto sa isang serye ng pangyayaring hindi na niya kayang kontrolin. Sa katahimikan ng gabi, habang hawak ang bote ng gayuma, nagdasal si Nardo hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa pagkakataon. Isang pagkakataong magdudulot ng kapalit na hindi niya nauunawaan. Isa na namang araw matapos ang duty ni Clar, napagpasyahan niyang sumakay ulit ng jeepney dahil sa experience na namimiss niya simula ng kabataan. At dahil alam ni Nardo ang oras ng labas nito at kung saan ito sasakay, nasaktuhang ang jeep ni Nardo ang nasakyan ni Clar. Umupo ulit ito sa harapan katabi ng driver. Nagulat si Nardo at tuwang-tuwa. Kuya, isa pong indang ulit po. Ba, ikaw ulit yan, miss, ano? Opo, namiss ko lang po sigurong sumakay sa jeep.
Sige po, eto po sukle. Ngunit dahil sa pagod at puyat galing sa duty, kasabay ang pabango na inilagay ni Nardo sa kanyang jeep, nahilo si Clar. Kuya, sandali po. Parang nahihilo ko. Siguro puyat na naman ako. Ay miss, buti na lang. May dala akong tubig dito. Libre lang po yan. Pampatanggal uhaw sa mga pasahero at pampalakas ng pakiramdam. Hindi pa naman po bukas yan at talagang mineral yan. Salamat po kuya. Bibili pa naman sana ako dun sa naglalako sa kanto. Sakto talaga. Uhaw na uhaw po ako eh. Iniabot ni Nardo ang malamig na boteng tubig. Nanginginig ng bahagya ang kamay niya habang pinapanood si Clar na umiinom. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umatras o tuloy ang balak na sinimulan niya ng 1 linggo na nakakalipas. Ang loob ng bote hinaluan niya ng ilang patak ng gayumang binili niya, kasabay ng mga salitang pabulong niyang inusal kagabi. Tahimik siyang nagmaneho, pilit kinakalmang sarili habang umaandar ang jeepney sa madilim na kalsada. Ingat lang po miss, baka masyadong malamig dito. Okay lang po. Sanay na po ako sa ospital. Mas malamig pa doon. Pagbaba ni Clar sa indang, hindi na yon pinansin ni Nardo. Ngunit kinagabihan, may kakaibang pakiramdam na gumapang sa dibdib ng dalaga. Habang nakahiga siya, pumikit man ang mga mata ay may isang ngiti ang paulit-ulit na sumasagi sa isip niya. Kasabay ng tunog ng radyo at amoy ng diesel na tila dumikit sa kanyang mga alaala. Ano ba to? Ba't parang siya lagi yung nasa isip ko? Ilang minuto lang naman kami nag-usap nung driver na yun. Kinabukasan, imbis na dumiretso sa parking ng ospital, sinadya niya maglakad palabas upang mag-abang ng jeepney. Hindi niya alam kung bakit yun ang ginawa niya. Basta may pakiramdam siyang may hinahanap. Nang makita niyang jeepney ni Nardo, may kakaibang init ang gumuhit sa kanyang dibdib. Kuya, ikaw pala ulit. Mukhang pareho tayo ng oras ng uwi ha. Opo miss, parang madalas na kayong sumasabay sa biyahe ko ah. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit yun. Binago ni Clar ang ruta niya pa uwi. Sinasadya ang oras ng pasada ni Nardo. Sa tuwing makikita niyang lalaki, may kiliti siyang nararamdaman na hindi niya maipaliwanag. Alam niyang hindi yun ang tipo niyang lalaki, ngunit may humihila sa kanyang palapit. Uy, Clar! Mukhang blooming ka ngayon ah. May sikreto ka ba? Hindi sinasabi sa akin? Wala naman. Siguro pagod lang. Ewan ko. Parang ang gaan ng pakiramdam ko lately. Sure ka dyan ha, girl? Parang in love ka. Ngunit hindi lahat ay biro ang tingin. Napansin ng mga kasamahan niya sa ospital na madalas siyang nauhuli sa rounds. May mga chart na hindi niya natatapos at may mga research na napapabayaan. Doc Clariza, hindi ito katulad mo. May problema ka ba? Parang wala ka sa focus lately ha. Pasensya na po, sir. Pagod lang siguro to. Pasensya na, Dok ha. Sa bahay, mas lalo pang napansin ng pamilya ang pagbabago. Laging puyat si Clar. May maitim na bilog sa ilalim ng mata at halos walang gana kumain. O anak, bakit ganyan ka? Parang may dinadala ka mabigat sa dibdib ha. Ma, masaya naman po ako. Hindi ko lang maipaliwanag pero sigurado ako ito na yata ang hinahanap ko. Anong sinasabi mo, Clar? Anong hinahanap mo? Halos hindi ka na nga umuwi at napapabayaan mo ng trabaho mo. Tay, may nakilala kasi ako at ramdam ko talaga na yun ang tadhana sa akin. Nang banggitin niya ang salitang tadhana, nagkatinginan ng mag-asawa. Halos wala siyang alam tungkol kay Nardo, ngunit buong tapang niyang pinaglaban ang damdaming yun. Sa tuwing pipigilan siya ng pamilya, mas lalo siyang nagiging irritable at determinado. Hindi niyo kasi naintindihan. Basta alam ko sa puso ko na siya yung para sa akin. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumalakas ang kapit ng hindi maipaliwanag na damdamin. Para kay Clar, parang may boses sa loob na paulit-ulit bumubulong, nagtutulak sa kanya palapit kay Nardo. Ang pagmamahal na yun ay hindi dahan-dahan, kundi biglaan. Hindi tahimik, kundi mapilit.
At sa likod ng bawat ngiti at pananabik, unti-unting nahahayag na may puwersang gumagalaw. Isang puwersang lampas sa normal na pag-ibig. Isang gayumang tahimik ngunit malakas ang kapit. Clarissa! Nasaan ka ba anak kagabi? Hindi ka pumasok sa ospital. Alam mo bang ikaw ang naka-assign sa critical surgery at muntik nang mamatay ang pasyente doon? Tay, sandali lang naman yun. May pinuntahan lang naman ako. At saka, alam naman nilang pagod ako eh. Anak, huwag mo kaming gawing mangmang. Buong gabi ka nawala at nalaman pa naming nasa biyahe ka lang ng jeep pabalik-balik at anong klaseng dahilan yan? Doon tuluyang nagising ang takot ng pamilya. Hindi na nila maikaila na may mali. Hindi na ito simpleng pagod o stress sa trabaho. Ang Clar na kilala nila, ang disiplinado, maingat at responsableng doktor ay tila napalitan ng isang babaeng padalos-dalos at emosyonal. Ma, hindi nyo lang naintindihan. Mahal ko siya at ramdam ko talaga na siya ang tinakda para sa akin. Huwag niyo naman akong pigilan. Mahal? Anong mahal? Anak, halos wala kang alam sa lalaking yan. Paano mo nasabing mahal mo siya? Hindi lahat ng bagay kailangan ng paliwanag, Tay. May mga bagay na nararamdaman lang. Naging depensibo si Clar. Halos galit sa tuwing kukwestiyonin ang damdamin niya. Sa simbahan, nagsimulang umalingaw ang mga bulungan. Helena, alam mo ba na may ganitong kaso raw ng biglaang pagkahumaling? Baka hindi natural yung nangyayari sa anak mo, ha? Ay naku, Mare, wag naman sanang ganon pero natatakot na rin ako, parang hindi na talaga anak ang kausap ko sa kanya. May mga nabanggit tungkol sa mga kulam at gayuma. Bagamat hindi tinuro ng simbahan ang paniniwala sa ganitong bagay, alam ng marami na sa kulturang Pilipino, madalas sumasama ang dasal at paniniwala sa lihim na ritual. Naalala ng kapatid ni Elena ang isang kwentong nabasa niya noong tungkol sa isang artista na biglang nagbagong ugali dahil sa gayuma. Hoy Elena, may nabasa akong ganyan dati. Yung manager at pari pa ang tumulong para matanggal ang sumpa. Hay, makapareho nangyari kay Clar. Diyos ko naman ate. Hay, wag naman sana pero kung sakali, handa kong gawin lahat para mawala ang sumpang yan sa anak ko. Nagpasya ang pamilya na humingi ng tulong. Una, kinausap nila ang pari ng parokya. Bilang simbahan, hindi namin hinihikayat ang paniniwala sa gayuma. Ngunit hindi rin natin sinasara ang mata sa posibilidad ng espiritual na panghihimasok. Ipagdarasal natin siya at huwag mawalan ng pag-asa, okay ba? Sumunod, dinala nila si Clar sa isang psychiatrist. Ngunit sa bawat tanong tungkol sa emosyon at dahilan ng kanyang kilos, iisang sagot niya, si Nardo. Miss Clarissa, may nakikita akong fixation dito. Ngunit kailangan nating tuklasin kung saan ang gagaling ito. Dok, ano ka ba? Wala naman po akong problema. Doktor din naman po ako. Ang sa akin, malinaw ang isip ko at alam ko kung sino ang mahal ko. Walang malinaw na sagot. Sa huli, napilitan silang kumapit sa pinakahuling pag-asa. Isang albularyo sa Karatig Baryo. Oh, hilapag niyo ang basong tubig na lagi niyang dala at hayaan ninyo kung manalangin muna, ano? Habang nagsusunog ng insenso, pabulong na inusal ng albularyo ang orasyon. Napansin niyang kakaibang usok, tila mabigat at hindi tuwid ang galaw. Ang aura ng inyong anak ay malabo. May impluensyang hindi kanya at hindi ito basta mawawala sa simpleng dasal lamang, ano? Pero ano bang ibig sabihin ninyo, Manong? May nangkulam ba sa kanya? Hindi ko masasabing. Sigurado ako. Pero may bakas ng gayuma. At kailangan ninyo ang mas malakas na manggagamot sa liblib na baryo kung nais ninyong mailigtas ang anak ninyo. Niyakap ni Elena ang anak habang tahimik na tumutulo ang luha. Sa unang pagkakataon, nakita nila si Clar
na parang bata. Mahina, litong-lito at bihag ng damdamin. Hindi niya nauunawaan ang sarili. At doon nagsimula ang mas malalim na laban ng pamilya. Laban sa puwersang hindi nila kayang labanan ng lohika man o pagmamahal lamang. Hindi na pwedeng maghintay pa, Elena. Kahit saan dadalhin natin ang anak natin. Kahit umikot pa tayo ng buong Cavite o Batangas. Sama mo pa Laguna na yan. Oo, Ramon. Gagawin natin ang lahat. Kahit anong dasal, kahit anong ritual. Basta ibalik lang sa atin ang anak natin. Ma, tatay, tama na po. Pagod na ako. Wala naman kayo nakikitang mali sa akin. Kayo lang naman ang gumagawa ng problema eh. Para kay Clar, ang mga sumunod na araw ay parang walang katapusang biyahe. Mula sa isang baryo patungo sa iba. Mula sa isang albularyo hanggang sa susunod. Para sa kanyang ama, isa itong laban kontra oras. Kontra hiya, kontra takot na tuluyang mawala sa kanilang anak. Unang dinala si Clar sa isang nagtatawa sa naik. Ilagay ninyo ang kandilang ito at tunawin natin ang wax. Tingnan natin kung anong lilitaw dito, ano? Anak, huwag kang matakot. Nandito kami. Sumunod ka lang dyan sa magtatawas. Habang tumutulo ang tunaw na wax, biglang napangiwi ang magtatawas. Ay, may mga anyong tali na may humihila sa kanya. Hindi ito karaniwang sakit. May impluwensya ng ibang damdamin nito na para bang gayuma. Ano naman po yung sinasabi ninyo? Wala naman akong nararamdamang masama eh. Sumunod na, dinala sila sa isang manghihilot sa Lemery, Batangas. Isang matandang kumadrona na kilala sa pag-aayos ng mga nalilihis na enerhiya. Higa ka dito, iha. Ipapadaan ko lamang ang kamay ko kung may lamig ba o bigat ang iyong katawan. Ma, ayoko na po. Parang wala naman tong silbi eh. Sandali lang anak. Konting tiis na lang yan. Sumunod ka na lang sa tagahilot. Pinahiran siya ng langis na may amoy ng luya at dahon. Minasa ang likod at noo. Saglit na nakaramdam ng ginhawa si Clar. Ngunit paglabas nila ng bahay, bumalik agad ang bigat sa dibdib niya. Kasabay nito ang pananabik na makita na naman si Nardo. Tay, pwede ba muna akong bumaba saglit? May dadaanan lang ako. Clar, huwag kang alis. Andito tayo para gumaling ka. Hindi niyo po ako pwedeng ikulong. May sarili akong desisyon. At muli, nakatakas siya. Sa bawat pagtakas, parang may sinulid na humihila sa kanya pabalik ng rutang Cavite, Manila. Sa jeepney, nakabisado na niya ang tunog at amoy. Samantala, lalong umiinit ang pagtatalo sa bahay. Hindi na to tama, Elena. Kailangan na natin siyang dalhin sa ibang bansa. May mga espesyalista doon. Ramon, hindi mo nakikita. May ibang puwersang gumagalaw dito. Hindi lang yan nadadaan sa medisina. Doktor tayo pareho, Elena. Huwag tayong magpatalo sa pamahiin na yan. Sa baryo, nagsimula na naman ang bulungan. Ay, yun ba yung anak ni Don Ramon? Ay, yung doktor, sabi raw nasisiraan na ng ulo sa pag-ibig. Oo nga eh. May nagsasabing nakulam daw siya. Sayang naman yung talino at maganda naman yung bata eh. Unti-unting nasisira ang pangalan ni Clar. Sa ospital, nabawasan ang tiwala sa kanya. Sa simbahan, may mga matang mapanghusga. Sa kabilang banda, si Nardo ay hindi na mapakali. Inay, parang may mali. Hindi siya masaya. Payat na siya. Parang ako ang dahilan ng pagkapayat ni Clar. Ay anak, kung may ginawa kang hindi tama mas mabuting itama mo na bago pa lumala ang lahat, ano? Hindi ko naman po ginustong may mangyaring masama eh. Ginusto ko lang naman mapansin niya pero parang sinasakal ko na siya eh. Tuwing makikita ni Nardo si Clar na nakasakay sa jeepney, hindi na niya makita ang dating liwanag. Sa halip, may pagod, may lungkot at may pagkapit na hindi niya kayang tumbasan. Clar, kumusta ka na? Parang hindi ka okay ah. Basta, nandito ako. Okay ako.
Huwag mo kong iiwan, Nardo. Doon, tuluyan pumasok ang guilt sa puso ni Nardo. Napagtanto niyang ang pagmamahal na hinihiling niya ay naging tanikala. At habang patuloy ang paghahanap ng pamilya ni Clar ng lunas, may isang taong tahimik na nagdurusa sa konsensya. Isang taong unti-unting nauunawaan na ang gayuma ay hindi regalo, kundi kapalit na mas mabigat kesa sa kanyang inaakala. Patuloy pa rin ang pamilya ni Clar na maghanap kung saan mapapagaling ang dalaga. Hindi kayo dinala rito ng pagkakataon lamang. May dahilan kung bakit kayo umabot sa bundok na ito. At kung handa kayong marinig ang totoo, kailangan ninyong maging matapang, ano? Kahit ano po, Mang Simeon, gagawin namin basta mailigtas lang namin ang anak namin. Anak, hawakan mo ang kamay ko. Huwag kang matakot, nandito lamang kami. Tahimik ang paligid sa paanan ng bundok ng Banahaw. Ang hangin ay mabigat, tila may dalang panalangin at babala. Si Mang Simeon ay kilala sa lugar bilang albularyong hindi basta tumatanggap ng pasyente. Pinaghalo niyang dasal ng simbahan at sinaunang ritual na minanaparaw niya sa kanyang mga ninuno. Matagal niyang tinitigan si Clar bago nagsalita. Iha, magsalita ka. Anong nararamdaman mo sa lalaking iyon? Hindi ko po mapaliwanag. Parang may humihila sa akin. Kahit alam kong mali, kahit alam kong nasasaktan na ako, tuloy pa rin akong bumabalik sa kanya. Ang damdaming iyan ay hindi buo. Hindi sa'yo nagmumula ang lahat. Tumingin siya sa ina ni Clar na biglang napaisip. Mang Simeon, minaalala ko. Sa isang gabi, may buhok si Clar na nalaglag habang sinusuklay ko siya. Ngunit bigla itong nawala eh. Madami pa nga yun eh. Ay, yun ang sagot. Ang gayuma ay nanggagaling sa personal na bagay. Hibla ng buhok, laway o dugo. At kapag ginamit yan ay laging may kapalit. Pinaliwanag ni Mang Simeon na ang gayuma ay hindi basta laro ng damdamin, kundi isang anyo ng paggagapos ng kalooban. Hindi raw ito nagtatanggal ng walang kapinsalaan. Pagod ang isip, nauupos ang lakas at unti-unting nawawala ang sarili. Kailangan nating harapin ang taong gumawa nito. Kung hindi, kusa siyang aamin hindi tuluyang mababasag ang bisa. Mabigat ang katahimikan ng ipinatawag si Nardo. Pagdating niya, nanginginig ang buong katawan niya. Halos hindi makatingin sa pamilya ni Clar. Pasensya na po kayo. Hindi ko po gusto masaktan siya. Desperado lamang naman ho ako. At akala ko na may tama ang ginagawa ko. Dahil sa'yo, muntik nang mawala ang anak ko. Alam bang ginagawa mo? Alam ko man ho. At handa akong managot basta mabawi lang po ang sarili niya. Tahimik na tumango si Mang Simeon. Kunin mo ang bote at ang buhok na itinago mo. Huwag kang magsinungaling dahil alam mang ritual ang totoo. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Nardo dala ang malit na bote at isang pirasong telang may balot ng buhok. Sa loob ng isang madilim na silid, nilagay ni Mang Simeon ang lahat sa ibabaw ng palayok na may umuusok na halamang singaw. Kasabay nito, ang larawan ni Clar. Ramon, hawakan mo ang anak mo. Elena, ikaw ang magdasal. Huwag kayong bibitaw, ano? Habang inuusal ang orasyon, biglang nanikip ang dibdib ni Clar. Napahigpit ang kapit niya sa kanyang ama. Tay, nahihirapan po ako. Parang hinahatak ako palabas sa sarili kong katawan. Hawakan mo lang ako, anak. Huminga ka. Andito lang ako. Sinilid ni Mang Simeon ang buhok at bote sa apoy. Sa sandaling yon, umitim ang usok at umakyat ng mabigat na parang may tinutulak na lakas. Biglang napasigaw si Clar at napaluhod bago tuluyang nawala ng malay. Clar, anak! Gising ka, anak, please! Hey, huwag kayong gagalaw. Tapos na ang pagputol. Hintayin nating bumalik ang sarili niya, ano?
Matagal ang oras na tila walang galaw. Nang magmulat si Clar, ang unang nakita niya ay mukha ng kanyang mga magulang. Pagod, ngunit puno ng pag-asa. Ma, Tay, bakit po ako nandito? Ano nangyari? Parang may mabigat na panaginip na biglang nawala. Nagkatinginan ng lahat. Sa isang iglap, ang kapit na hindi maipaliwanag ay naputol. Ang gayuma ay naglaho. Iniwan ang isang aral na kailan may hindi na mabubura. Na ang pag-ibig na pilit ay hindi biyaya kundi sumpa. At ang tunay na damdamin ay hindi kailanman dapat kunin sa pamamagitan ng kapangyarihang hindi atin. Ma, pakiramdam ko, bagong gising ako mula sa isang mahabang panaginip. May mga alaala akong malabo pero wala na po yung bigat sa dibdib ko. Hay, salamat sa Diyos, anak. Araw-araw kitang pinagdarasal. Akala ko'y tuluyan ka nang mawawala sa amin. Hindi na namin hahayaang mangyari ulit yun. Pahinga ka na muna anak at huwag mong madali ng lahat. Isang linggong nanatili si Clar sa bahay sa Indang. Tahimik ang mga araw, puno ng pahinga at dasal. May mga sandaling naaalala niya ang biyahe sa jeepney, ang tunog ng radyo at ang kakaibang saya na minsang naramdaman niya. Ngunit wala na ang mapilit na hatak. Para bang may tabing na inalis sa kanyang isip. Unti-unti, bumalik ang linaw ng kanyang pag-iisip at ang kanyang tiwala sa sarili. Tay, babalik na po ako sa ospital next week. Ayokong tumakbo sa nangyari. Kailangan kong harapin ang trabaho ko. Yan anak. Yan ang anak na kilala ko. Ngunit alalahanin mo ring hindi ka makina anak, ano? Nagbalik si Clar sa ospital na may bahagyang kaba, ngunit mas matibay ang loob. Tinanggap niya ang mga pagkukulang niya, humingi ng paumanhin at muling pinatunayan ang sarili. Kasabay nito, nagbago rin ang pananaw ng kanyang pamilya. Hindi na basta minamalit ni Ramon ang paniniwala sa albularyo at mas naging maingat si Elena sa paghuhusga. Ay, Ramon, ngayon ko lamang naintindihan na hindi lahat ng hindi natin alam ay mali. Minsan may aral din ano. Kahit sa mga paniniwalang ayaw nating harapin. Oo, Elena. Parang kailangan ding timbangin ang pananampalataya at katotohanan. Hindi lang puro siyensya. Bumalik sila kay Mang Simeon upang magpasalamat. Nagdala sila ng tulong para sa maliit nitong klinika. Gamot, bigas at konting pondo. Hindi ninyo ako kailangang bayaran. Ang mahalaga ay natutunan ninyong aral, ano? Maraming salamat po, Mang Simeon. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi na po ko nakabalik sa sarili ko. Samantala, mabigat ang hakbang ni Nardo nang magpasyang humarap kay Clar sa huling pagkakataon. Clar, patawad ha. Alam kong walang salita makakabura sa ginawa ko pero kailangan kong aminin na mali ako. Narinig ko na ang lahat, Nardo. Masakit pero mahalagang matuto tayo pareho. Aalis na ako sa ruta. Ayoko maging dahilan ng gulo sa buhay mo. Sana'y patawad mo pa ako. Tahimik na tumingin si Clar sa kanya. Hindi na niya ramdaman dating hatak. Ngunit nakita niya ang isang taong nagsisisi at natuto. Hindi mo kailangan tumakas pero kailangan mong magbago. Ang pagmamahal hindi hinihingi o kinukuha. Pinipili yun. Alam ko na ngayon at hindi ko na ulitin yun. Pasensya na talaga. Bilang huling hakbang ng pagtubos, tinulungan ni Clar si Nardo na mag-apply sa isang scholarship program ng ospital para sa mga anak ng driver. Oh, simula to ng mas maayos na daan. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa pamilya mo ha. Salamat, Clar, ha. Hindi ko malilimutan ang ginawa mo. Kahit niloko na kita at lahat, tumutulong ka pa rin. Sa huli, parehong nagbago ang kanilang landas. Natutunan ni Clar na igalang ang mga tradisyong bumabalot sa kultura, ngunit nananatiling mapanuri. Natutunan naman ni Nardo, ang tunay na pag-ibig ay hindi bunga ng ritual,
kundi ng paggalang at tiyaga. Hay, ang pag-ibig pala, hindi nasusukat sa tindi ng damdamin, kundi sa kalayaang binibigay ng isa't isa. At sa gitna ng modernong medisina at sinaunang paniniwala, nananatili ang isang katotohanan. Walang shortcut sa tunay na pagmamahal. Ang pamilya ni Clar ay lalong naging matibay, pinagbuklod ng karanasan at pag-unawa. At ang kwento ng Gayuma ay nagsilbing paalala na sa pagitan ng pananampalataya, tradisyon at malayang kalooban, ang puso ng tao ang huling dapat igalang. Ngunit isang araw, habang papauwi na si Car, hindi na jeep din tumigil sa harap niya. May isang itim na kotse ang tumigil. May isang lalaking nakaitim ang lumabas at hinila siya papasok ng kotse. Wakas. At yan ang Gayuma story ni Nardo at Clar. Siguro naman naintindihan yung storya, no? Huwag basta-basta maniniwala sa mga gayo-gayuma. Pero minsan, tama rin na isipin nating may posibilidad din na mangyari ang mga kababalagang hindi natin ma-explain. At kung nagustuhan yung ating story at kung gusto nyo ng part 2, please comment part 2. Kung may real life stories naman kayo na nakakatakot at gustong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.